Hello guys! Good afternoon. Kahit super lungkot ko guys, talagang gusto kong i-share sa inyo kasi ngayon ay panibago na naman ako. Sobrang hirap ko talaga guys. Sobrang sakit kaya na-miss ko talaga yung mga subscriber ko sa dati kong channel na Lydia Pua. Wala na yun guys. Hindi ko na maibalik kasi yung cellphone ko ay na blackout yun. Wala kang makita na kahit isang ano doon. Wala talaga. Naghahanap siya ng password. Hindi ko naman alam yung password ko kaya sobrang nasayang ako doon. Andyan lahat yung mga subscriber ko na ang tagal-tagal ko nang pinaghirapan guys. Lahat yung mga friend ko dyan na ang babait yung nagbibigay sa akin ng mga tulong. Si Ma'am Mercy Asbel, si Moji On Air, si Manong Lakay, nandyan lahat sila sa Canada, yung mga OFW, yung mga friend ko dyan sa Saudi, yung subscriber ko dyan sa Dubai, sa Bahrain, sa United States, India, lahat-lahat yung mga international na mga subscriber ko, nawala lahat, nawala kayo sa buhay ko. Paano ko kayo maibalik sa channel ko ngayon ay back to zero na naman ako guys. Back to zero si Lydia po kayo. Sobrang hirap. Ngayon, doon ako nagkasakit, doon ako na-stress, doon ako hindi ako makatulog, doon nagbago yung buhay ko guys. Parang nag-give up yung buhay ko. Parang, tingnan nyo naman yung itsura ko, napakapayat. Na hindi ako makatulog, paano ko kinakaluntang yung cellphone ko, hindi ko pwedeng ipagawa kasi sabi ko baka mawala lahat pero hindi pa rin ako nakaiwas doon, talagang nawala lahat yung channel ko guys kaya sobrang sakit ang ulo ko, parang hindi ko matanggap kasi malapit na rin akong mamonetize sana pero hindi ko naman inafteran yun na magkakaroon ako ng maraming pera, hindi yun guys. Alam mo kaya ko lang pinopursige yung magawa ko ng channel ko. Baka sakali mapansin din ako ni Lolo Meta, 'di ba, na mamonetize ako, tapos kung magkasahod ako, makahanap ako ng makatulong din ako sa ibang tao kasi I love to help another people, guys, kasi yan talaga yung mula noon na sinimulan ko na gusto ko yung bang makapag-share naman ng kahit papano sa mga taong nahihirapan sa buhay. Hindi lang pamilya, sa ibang tao pa. Kaya eto, Diyos ko, kaya ito ginagawa ko na naman to guys. Kasi, alam nyo ba, na nasira yung ano ko, yung channel ko na hindi ko na malayan na parang naiglap. I-try ko na ibalik, na ibalik. Paano ko ibalik yung guys? Sana kung matulungan nyo ako at masagip ko pa yung 878 subscriber ko. Malapit na guys. Konting ano na lang, konting hirap na lang. Mag 1,000 subscriber na rin ako. Pero hindi ko alam kung paano ko. Sana kung mayroon makapanood nito at ma, ma yung bang alam niyo kung paano ibalik yung ano yung channel na hindi pa rin nawawala. Nandiyan pa rin siya, napapanood, pero hindi ko na ako yung makita ng mga friend ko kasi iba na yung ano, 'di ba? Hindi ko na makita talaga kasi iba na naman yung ano to, ito yung Lydia Puwa na naman na iba na naman yung na-open ko, guys. Kasi yun talagang wala na guys kasi kapag nag-open ka ng channel mo, kailangan din kung ano yung email address mo sa Facebook, ganon din sa YouTube para sa ganon ay connect sila. Hindi ko alam kung paano ko ibalik kaya eto nalulungkot na naman ako guys, masakit ang ulo ko kaya yan. Alam niyo ba kung nagkasakit ako ng ang dami kong sakit, iba-iba, hindi ako makatulog. Tapos kapag uminom ako ng gamot, wala na, talagang nahimatay na ako, hindi ko kaya, parang ewan ko kaya ang hirap talaga kapag parang alam mo kung yung mahal mo yung ginagawa mo guys, napakasakit talaga yung naramdaman mo kapag nasira, kapag nawala. Okay lang yung reels, okay lang yun na nawala, wag lang sana yung YouTube channel ko. Kasi ang dami ko yan mga idol dyan na pinapanood. Paano ko kayo mapanood guys? Isa-search ko na naman paano yun, Diyos ko. Hindi ko naman maanong matandaan yung mga sa bagay, makita ko rin dun sa ibang channel ko na ano. Sana may balik ko din yun para sa ganun ay tuloy pa rin na suportahan nyo ako at susuportahan ko kayo. Kaya sorry, ang tagal na guys, ilang months na hindi ko pinagalaw yung cellphone ko kasi ayoko sanang
mawala yung YouTube channel ko, pero talagang nawala, hindi ko talaga nasalba. Pero sana masasalba ko. At sana kung may nakapanood dito, matulungan nyo rin ako kung paano ko. Sana please, please, sana supportahan nyo ako at makahabol pa rin ako, guys. Please, please, sana tulungan nyo rin ako. Ito si Ate Lydia nyo, guys, naghihirap na ngayon. Kaya muntik na akong namatay kasi nga dahil sa YouTube channel ko, guys. Kasi ang hirap naman tanggapin na, tingnan nyo naman yung itsura ko, haggard na haggard. Wala na akong ganang magpaganda. Dito lang ako sa bahay, nakakulong. Wala na. Yan, parang nawalan na ako na, parang namatayan ng asawa. Ganun pala, guys. Para ka nang namatayan ng asawa pag ganun. Kapag nawala mo yung ano mo, yung mga minamahal mo na ginagawa, para kang nawalan ng pag-asa sa buhay. Pero sabi ko, laban lang, tuloy lang, sana maibalik ko pa. Ayan lang, guys, kaya yan, happy, now is Wednesday, may bagyo, kaya dito signal number 3 dito sa Isabela, kaya yan, ang daming kalat sa labas, pero tuloy pa rin ang buhay, guys. Ingat lang tayo palagi at dasal. At sana ang number 1 na hinihiling ko ay maibalik ko yung YouTube channel ko para tuloy pa rin ko kayo makita yan ng mga subscriber ko na mga ganda, successful. Kaya shout out sa inyong lahat. Sana tulungan nyo si Ate Lydia naman, guys. So, medyo nagbago-bago yung konti yung ano ko kasi. Ngayon medyo relax ko kasi nagawa na yung cellphone ko pero nawala naman yung channel ko. Paano yun, guys, na? Paano yun? At saka hindi na ako umiinom ng gamot kasi kapag umiinom ako ng gamot, lalo akong mamamatay. Kaya sabi ko, bahala na. Ayoko ng gamot. No way. I don't want to take medicine. Kailangan lang kain tayo kung ano yung gusto natin kainin. Tuloy ang buhay. Magtrabaho ka. Magpakalakas ka. Tiwala ka sa Panginoon. Number 1. Trust to God. At gawa ka ng mabuti. Kain ka ng mabuti. Kain ka ng mga prutas. Yan. Magkape ka kung gusto mo magkape. Huwag ka lang. Basta kumain ka. Huwag mong pabayaan yung sarili mo. Kung ano yung gusto mong kainin, kainin mo habang ikaw ay nabubuhay. Ganyan ang buhay ng isang tao, guys. Huwag kang, yung bang inom ka ng inom ng gamot, lalo kang mahimatay, lalo kang mamamatay. Nako, ang tagal ko nang namatay sana. Kung itinuloy ko yung gamot ko, patay na ako ngayon. Alam nyo ba? Kung minom ako ng gamot, grabe. Mamatay na ako, guys. Nanghihina ako, hindi ko kaya. Parang himatay na ako, suka ako ng suka. Diyos ko, muntik ko nag-isuka lahat yung loob ko. Sorry sa mga kumakain, pero grabe. Kaya sabi ko, laban lang. Kain ka ng prutas, number 1, fruits. Yan, gatas. Kanin, tubig. Number 1, tubig. Inom ka ng tubig. 24 hours, inom ka ng ilang baso. Kahit isang timba ng inumin mo, kung kaya mo, basta umihi ka yan. Tapos, kain ka ng mga prutas, yung mga fresh na fruits, tapos inom ka ng juice, ganyan. Huwag kang kumain ng kain ka rin ng ng mga sili, panglaban sa mga cancer, ganon, yung mga may sakit sa cancer. Labanan mo, guys. Huwag mong ipatulok na, huwag mong pabayaan yung sarili mo. Tingnan nyo, medyo ko gano na yung ko kasi hindi tumigil ako sa gamot. Ayoko na, ang dami kong binili na gamot. Binigyan ako ng pambili ko ng amo ko ng gamot, pero parang himatay na ako kasi hindi ko kaya talaga. Kaya sabi ko, kung ano yung natatanggap ko ng mga tulong, gano'n na binibigay ng amo ko, bili ko na lang ng pagkain ko kasi lalo pa akong parang magaanan yung sarili ko, yung buhay ko. Kasi kung gamot, sobrang hirap, guys. Kasi kung hindi may compare na may kumbini yung sakit mo sa gamot, lalo tayong mahimatay, 'di ba? Kailangan natin, bakit? Kahit nga tingnan nyo, si Dr. Ong, ang galing na doktor, ang galing mag-advise sa mga tao. Ang galing niya kasi ang stress talaga makakamatay yan. Kasi sabi niya, tayo daw ang nang-stress sa kanya nung eleksyon kasi siyempre maraming nagbabasa sa kanya na bakit siya, na sinasabi daw yung mga ibang tao naman na walang awa na kahit anong gawin mo, hindi ka manalo, matalo ka. Wag natin gagawin 'yon kasi siyempre yung tao may pangarap naman siya na gusto niyang tumulong sa atin, 'di ba? Kasi matulungin naman niya na doktor, mabait naman, pero wag mo naman siyang husgaan na imbes na malakas yung loob niya na lumaban na maging vice president tapos gagawin mo na ganun. Ako,
Wag naman ganun. Kaya alam niyo ang stress minsan talagang malakas na pangpatay ng tao yan. Kaya huwag mong stressin yung sarili mo kasi kailangan magkain ka ng kumpletong prutas, kumpletong pagkain, matulog ka, mag-relax ka, magdasal, ayan, magtanim ka ng mga magaganda sa mata mo. Ganun ang buhay. Yan, marami na akong na-share. Kaya shout out. Magpagaling ka din na Doc Willie Ong kasi ikaw yung idol ko. Mula nung OFW ako, ikaw yung sinusubaybayan kayong mag-asawa na nagpagaling sa likod ko dahil yan exercise every morning. Kaya shout out ako. Sana gumaling ka na rin. At huwag ka nang magpa-stress sa mga tao. You don't care about sa mga tao na yan, mga bungera. Wag mong intindihin yun. Wag mong intindihin yun, sir. Lumaban ka kung kaya mo. Huwag mo silang intindihin. Mga buwisit na yan. Diba? Magalit na naman ako. Kasi ang galit. Okay na yun. Bye-bye na.